Tinawag namang modus operandi ng prosekusyon ng tila paglustay umano ng ikalawang Pangulo sa confidential funds ng kanyang tanggapan at ng DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Si Carms Magluyuan sa detalye. Inihambing ni House Prosecutor Joel Chua sa Ghost Project ang mga transaksyon ng 125 milyong pisong confidential funds. Bukod kasi sa questionabling recipients na puro anya Casper o tinatawag na ghost, pati ang mga aktwal na gamot at mga produkto na pinaglaanan umano ng pondo ay ghost rin dahil acknowledgement receipts lang ang ginamit na dokumento. Sinagundahan naman ito ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Anya, mukhang ang liquidation process din ay nagiging ghost process. Dahil mismong si Colonel Raymond Lachica na tumanggap umano ng 125 million pesos na confidential funds mula sa OVP, ang siya ring nagsumite ng mga dokumentong ginamit sa liquidation. Dahil sa mga irregularidad na ito, tinawag din ni Adyong na umano'y modus operandi ng OVP ang paraan ng paghawak sa 125 milyong pisong confidential funds matapos lumitaw sa impeachment trial ang papel ni Colonel Raymond Lachica sa iba't ibang yugto ng transaksyon. Batay sa testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, inuutos umano ni Vice President Sara Duterte ang pag-release ng pondo kay Lachica. Gayunman, inamin ni Acosta na hindi bahagi ng tungkulin ng isang security officer ang paggastos ng confidential funds. Binigyan din ni Adyong na hindi dapat iisang taong tumutukoy sa paggagastusan, humahawak sa pera at nagsusumite ng liquidation documents dahil maaari umano itong magmukhang modus operandi. Samantala, mas malawak na media coverage at pagbabago sa oras ng impeachment trial naman ang itinutulak ng prosec team kasabay ng patuloy na paggulong ng impeachment trial. Mungkahi ni House Prosecutor Joel Chua, dapat payagang mas maraming legitimate media ang makapasok sa impeachment court upang mas malinaw na makita ng publiko ang aktwal na takbo ng mga pagdinig at makatulong na labanan ang fake news at disinformation. Iminungkahi rin ni Chua na ilipat sa 3:00 ng hapon ang hearing mula sa kasalukuyang 10:00 ng umaga upang mas maraming Pilipino ang makapanood. Pinag-iisipan rin ng prosekusyon kung babawasan ang pagtatayo ng testigo tulad sa naunang impeachment article sakaling mapagtibay na ang mga testimonya. Sa ngayon, kinumpirma ng prosec team na ang susunod na testigo ay sina Department of Education Disbursing Officer Edward Fajarda at Office of the Vice President Assistant Secretary Limuel Ortonio. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magluyuan, 13 tanghali ng Congress TV.